Ngayon, umpisahan ho natin mga kababayan, no? Sino ba si Lebiste? Nakita ko lang ito, no? Si Boy Promil Kid. Oh, mula sa gobyerno. kaya pala naging bilyonaryo to. No, kung totoo ito pong vlog na ito, kaya pala naging bilyonaryo mga kababayan. Mama Love, shoutout po sa iyo. Game. Naging bilyonaryo si Leandro Leveste hindi dahil sa aktwal na pagtatayo ng malalaking solar power plants, kundi sa pagkuha at pagbenta ng mga kontrata, Kundi dahil sa pagbenta daw ng mga kontrata. prangkisa at permit mula sa gobyerno na kalaunay na ibenta sa Meralco sa halagang humigit kumulang 34 bilyon. Wow, ang laki ng 34 billion. May hayaan nyo lang yung mga DDS dyan. Ano, okay lang yan. Kasama po sa nagbibigay ng pera kay Mark Ramos ang mga DDS, mga bossing. No? Kada komento niyan, mas lalo pong isineshare ni YouTube yung ating mga live stream, mga bossing. Okay, tuloy. Ganun pala sila Biste, ano? Siya din ba talaga yung sinasabing na-kick out daw? No? Siya ba talaga yung na-kick out dahil nangungopya daw ho, mga bossing? Grabe, kalat na kalat. Tsaka ito, nakailang strike na ho talaga itong bata na ito. Nakailan na ho? Tatlong strike na ho, mga bossing. Puro kasinungalingan. Tsaka yung hangang-hanga, yung mga DDS dito, palibasa ko, kaparehas ng ugali ng mga DDS na tapang-tapangan lang. Ganyan naman ho yung mga DDS eh. Wala naman hong mga bayag ang mga DDS, mga bossing. Kunyari, matapang. Tapos kapag nandyan na, wala na, hindi na mailabas yung gusto niyang ilabas. Di ho ba? Kaya, hangang-hanga po yung mga DDS dito. Bagamat nangako ang Solar Philippines ng 10,000 megawatts na kapasidad, 174 megawatts o halos 2% lamang ang tunay na naipatupad. Opo. Politiko ang datingan, Mangangako. May kilala ako, nangangako. Sasabihin nung panahon ng eleksyon, masasaktan mga DDS dito kasi superhero nila ito. Pang nila to? Panglaban nila sa 2028 Vice President ito, si Marcoleta. No? Kilala ko. Nangangako, tapos hindi naman matutupad. Di ba? Mga DDS? Sabi sa kanila, Sabi doon sa mga DDS, kapag ang kuryente ay 2,000 pababa, sagot ko na, libre ko na, no? Yun daw yung isusulong na batas. Nok ng putik na yan. Hanggang ngayon, wala pa din. Hindi pa din nila, nautuho. Ang madaling mautuho, mga bossing, yung mga DDS, Madali pong mga mapaniwala sa mga ganyan, Bakit to? Tignan mo nga, 20 pesos na bigas. Ang yayabang pa. No? Pero halagang 20 pesos na bigas. Mga timawa. Sila unang mga nakapila doon sa 20 pesos na bigas na ipinapakalat ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sige, tingnan nyo ho, mga kababayan. Kung sino yung mga kung sino yung mga nakapila doon sa 20 pesos na bigas. Kakamping ba tawag dito, i-expect mo na pipila sa 20 pesos na bigas? Hindi ho. Yung mga kakamping, magkano yung mga bigas niyan? Panigurado, 80 pesos. Yung mga dinorado, yung mga jasmine rice. Sino po ba ang laging umiiyak lang po doon sa 20 pesos na bigas? Ayun, yung mga DDS na araw-araw makikita mo nakapila doon sa 20 pesos na bigas. Di ba? Eto, ganun din pala ang style ni Lebiste. Mangangako, pero hindi tutuparin. Ano yung pag nabayaran na okay na, wala na. Bayad na 34 million na 34 billion na okay na yon. Di ba? Tapos, yung isa, yung Marcoleta, panalo na Bakit pa natin i-discuss o bakit pa natin pag-uusapan yung murang bakit pa natin pag-uusapan yung 2,000 pababa na kuryente? Panalo na Diba? Okay na yan. Hanggang ngayon nga wala na, hindi na, diba? Hanggang sa makalimutan na lang ng mamamayang Pilipino. Pero dito sa atin, mga boss chief sir,
Nako, hindi. Hindi ho natin kakalimutan si Boss Marcoleta, no? Araw-araw po hanggang matapos yung kanyang termino. Pag hindi niya yan tinupad, aaraw-arawin ho natin siya. Marami ring kontrata ang kinansela dahil sa non-performance, kabilang ang pag-expire ng 14 bilyong halaga ng performance bonds. Ganun pala ang batang lebiste. Ano? Ayon sa teksto, ang tagumpay ng negosyo ay malapit na nakaugnay sa politikal na impluensya ng kanyang inang si Senator Loren Legarda na nag-sponsor ng isang pambihirang prangkisa para sa kumpanya. Kaya naman pala, Senator. Ano? Si Senator na yung mga kaibigan na dadamay ngayon dahil doon sa anak niya. Siguro isa yan sa dahilan kung bakit hindi maisiwalat ni Lebiste yung kabuuan po nung Cabral Files na chismis niya. Bakit? Nadadawit yung mga kaibigan ng nanay niya eh. Di ba nung isang araw o kaninang umaga nung binlag natin ho yan, paiyak-iyak? Habang unti-unti nalalagay sa alanganin ang mga proyekto, nag-cash out si Rebeste, pumasok sa politika at ipinakilala ang sarili bilang isang anti-corruption crusader. Eto nga hindi nga mailatag lahat kasi yung mga kaibigan ng nanay niya nasasabit doon sa Cabral File na sinasabi niya. Sa kabuuan, inilalarawan siya bilang isang taong hindi yumaman sa aktual na pagtatayo ng infrastruktura, kundi sa pag-monetize ng access sa kapangyarihan, maingat na pag-alis sa negosyo, at pagbuo ng imaheng reformist habang Grabe Yung maingat na paglabas o pag-alis sa negosyo, yun po yung tinatawag na exit plan. Dapat kapag kayo magtatayo ng negosyo, mga boss chipamo, sir, kailangan meron pa din kayong exit plan. No? Kung paano nyo ilalabas yung sarili nyo doon sa negosyo. Bakit to? Siyempre ayaw nyo naman nang matanda na kayo, tapos nai-stress pa din ho kayo doon sa inyong mga negosyo, di ba? nananatiling hindi natutupad ang mga ipinangakong proyekto. Kaya huwag tayong magpapabudol kay Leandro. Huwag tayong magpapadala sa ingay dahil malinaw na ang pagiging maingay niya ngayon. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na ang gusto lang nito, tumakbong senador. Kasi po, yung nanganganib na nanay niya, malabo nang manalo sa 2028. Kung maalala nyo po, no, kapapanalo pa lang nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Biglang ano ba yun? Ayokong banggitin yung tatlong letra na NPA. Siyempre nabanggit na natin, yan, biglang pumabor sa NPA yung kanyang nanay. Kaya alam nitong mga ito, delikado na yung kanyang nanay. Kaya po, siya ay nag-uumpisa na para mag-ingay para sa kanyang kandidatura sa pagka-senador ho, mga boss. May kaugnayan sa balak niyang pagtakbo bilang senador sa 2028. At kapag dumating ang panahon na yun, huwag natin siyang iboboto. Bakit iboboto? Ito nga parang chismis-chismisan lang yung ginagawa.